A blessed day to all of you. I'm Pastora Winona Abalchino na muling bumabalik upang magbigay ng isang magandang testimony na ito ay talaga namang pupulutan nyo ng aral. The amazing testimony ni Pastora Nina na ngayon ang asawa niya ay pastor na. Good morning. Ngayon po ay muli kaming nagtagpo ng aking kaibigang pastor na si Pastora Winona Tinio. Siya po ay taga Bulacan. Meron siyang page sa ating social media. Ito ay ang Winona FB and Winona YouTube channel. Winona Activities. Okay, sa umaga pong ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang testimony. Ako po si Nina Garcia. Siguro masasabi ko pong itong interview na ito ni Pastora Winona sa akin ay makaka-inspired ng maraming may bahay or maraming mag-asawa para ang kanilang relasyon or relationship ay mas mapabuti nila. Bilang isang asawa ng pastor, ako po ay hindi ganon ka-showy. Masasabi kong mahiyain ako, pero nung nakilala ko ang Panginoon, lumakas yung loob ko. So ngayon po, isang patotoo ang aking ikukwento sa inyo na kaming mag-asawa, dumaan po kami sa isang sabihin po natin isang bagyo ng buhay na kung titingnan ko, wala na itong solusyon. Pero pag sa Diyos po pala, walang imposible. So, atin pong pakinggan ang isang testimony na sana po ma-inspire ang bawat isa na may Diyos talaga tayo na kumikilos sa ating buhay. So, hayaan nyo po na ikwento ko sa inyo ang naging buhay naming mag-asawa na kung saan ang kaibigan ko pong ito na si Pastora Winona ay isa siya sa na-bless, kaya ginawa po namin ang video na ito. So, kaming mag-asawa po ay nagkahiwalay for almost 11 years. So, kung titingnan po natin, wala na dun yung pag-asa na kami ay magkabalikan pa. Siya po ay nagkaroon ng, sabihin na po natin na maraming families. Pero kami naman po ang kasal. So for that years na kami ay nagkahiwalay, nagkaroon po siya ng anak sa ibang babae at iniwan niya ako. Kami ay may anak ng 2. So for that years na kami ay nagkahiwalay, marami pong nangyari. So masasabi ko po na isang napakalaking biyaya ng Panginoon na kung saan kami ngayon ay nasa paglilingkod na 2. Kasi for almost that year na kami ay nagkahiwalay, siya ay dating, masasabi ko pong rooted Christian ang family niya. Ako po ay hindi. Pero siya po yung nawala sa track. Siya yung na-deceive ng kaaway. Pero salamat po sa Panginoon. God restore everything. Ni-restore po niya yung aming relationship, yung family po namin. And ngayon nga po, eto kami sa paglilingkod. So siya po ngayon ay isa ng pastor
masasabi ko po na yung nangyari sa buhay niya, nangyari sa buhay namin ay talagang himala ng ating Panginoon. One time po siya ay in-interview na rin sa 700 Club, pero hindi pa po namin pinayagan na ilabas yung kwento. So ngayon po ay allow Pastora Winona to show this video para marami po na ma-inspire talaga, para ang bawat isa na dumanas ng ganitong problema ay makapagbalik loob. At higit sa lahat, yun, yung relationship, maayos lahat sa family at higit sa lahat sa ating Panginoon. So, itutuloy ko po yung kwento namin. Kaming mag-asawa ay nagkahiwalay for 11 years. And may 2 po kaming anak that time. Nung iniwan po niya kami, ang anak ko po ay 3 years old at yung isa ay 8 months. So, marami pong nangyari, marami siyang kinasadlakan na iba't ibang problema. So, ako po ay nanatili na nag-iisa sa buhay. Ang family ko po hindi ako pinabayaan. At higit sa lahat, hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Sobra akong nagrebelde sa lahat, pero when God restore my spiritual life, talagang isinurrender ko po lahat. Na pagpala sa Diyos ka kumapit, lahat marerestore sa'yo. So, I remember one time na sinabi po ng aking anak na panganay, Mama, hindi ka ba naniniwala kay Jesus? Sabi niya sa akin, na ibabalik ni Lord si Papa sa atin. And sabi ko sa kanya, doon po ako nagising. Oo nga, sabi ko sa kanya, yes anak, the Lord will restore everything. And yun po yung naging umpisa na naniwala akong may Diyos dahil yung anak ko mismo ang nagsabi. And that was the time na nagkaroon po ng international convention ng aming church. Doon po ako talaga totally sumurrender sa ating Panginoon. Sinurrender ko po lahat dahil mabigat po ang bigat dalin. Lalo na kung iisipin mo may 2 batang umaasa sa'yo. So that time po, doon ko talaga sinurrender sa ating Panginoon yung buhay namin na, Lord, bahala ka na. Alam mo po ang mabuti sa amin. Kung gagawin ko yung way ko, magagawa ko lang po yon. Pero alam ko, iba yung way mo. Sa way ko, yung way mo ang the best. So sumunod lang po ako. Although, dumadaan din po ako sa process na hindi lahat ng oras ay perfect or okay, tama ako. So, hanggang sa, sige po, sumunod lang ako. Hanggang sa dumating yung time na kinailangan din po ako ng asawa ko. Na nandun siya sa dark side ng buhay niya. Akala ko po hindi ko kayang harapin yung asawa ko sa ganung kalagayan niya. Pero, God give me wisdom, give me strength para harapin kung saan nandun siya. So, in a short way po, tinanggap ko pong muli ang asawa ko na in spite yung mga nangyari, ang hirap pong gawin pero ang Panginoon pa ang nagbigay sa akin ng kalakasan. So, nung kami po ay nag-reunite kaming mag-asawa, doon po pumasok talaga na ang Panginoon ang siyang gumagalaw sa buhay ng bawat isa. Kaya, I encourage everyone na ano man yung pinagdadaanan
o anuman yung buhay na meron tayo ngayon. O, sa lahat po ng naghiwalay, huwag nating isipin na hindi na to mare-restore. Dahil ako po na 11 years na nagkahiwalay kami mag-asawa, but the Lord restore, unite us. Kaya I encourage na hindi yung I encourage kundi the Lord command us to follow what He wants for us. Kaya sa video na ito, alam ko po na maraming may inspire. Kaya sana po, kung wala pa kayo sa Panginoon ngayon, let's surrender our life to our Lord and our personal Savior. Thank you and salamat sa iyo, Pastora Winona. My BFF. May BFF, sabi po niya. Sobra po akong na-bless din sa new friend ko po na ito na kahit ngayon pa lang kami nagkakilala, talagang sobra po siyang inspiring sa lahat. Kaya sana po, ito po yung masasabi ko, magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. And isupport po natin itong Winona activities. Lahat po ng nasa YouTube channel niya, sa Facebook, Winona lang po yon. So, isa lang po ang ma-follow nyo. Makikita nyo po lahat. So, thank you, best friend. Thank you. And shout out sa aking mga friend dito sa Baler Aurora, sa CBK Academy. Thank you kay Bishop Ariel, Bishop Menchi, ang aming mentor. And syempre sa aking asawa. Hello. At sa aking Love mga you, anak. sabi mo. We love you. Thank you. Testimony ni Pastora Ninya na ngayon ang asawa niya ay pastor na at sila ay naglilingkod Aurora at kami ay naging BFF friends dahil sa aksidente hindi naasahan. Ako ay naging tools upang magamit sa kanyang buhay dahil ang prayer is the key of everything. Glory to God, dahil nga pag in-impart natin ang pagmamahal, ang pagkikaring sa ating kapwa, saan man tayo pumuntang lugar, Luzon, Visaya, Mindanao, o all over the world, we need to give the love to other people. We need to care about all the people na namimit natin. Bakit? Sapagkat ang tatak ni Kristo, kapag ikaw ay mapagmahal sa kapwa mo at wala kang tinatangi at wala kang pinipili, sinasabi ko sa iyo, saan ka man pumuntang lugar, maraming magmamahal sa iyo. And I'm so happy sa mga taga-Baler at napakadami kong BFF friends dyan. At ipinagpapasalamat ko na isa ako sa kasama nila sa mission sa ating Panginoong Yesus. For almost 3 days, talaga naman, ang pagmimission natin sa katutubo ay tunay na nakapagbibigay saya sa ating puso sapagkat eka nga ng Diyos, mahalin natin ang lahat ng tao sa mundo. Wala tayong itatangi. Kahit tayo ay taga Malolos, o taga Plaridel, o taga Baler, o taga San Miguel, o taga Plaridel, Bulacan, o taga Laguna, o taga Tarlac, we need one place sa heart natin ay ang pag-ibig ni Lord. Wala tayong itatanging lugar o wala tayong itatanging tao sapagkat God is love. Wala siyang tinangi. Maging ang mga makasalanan, mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga sinungaling, ay talagang pinili ng Diyos yan upang mapag-isa, matutong magmahal sa Diyos. Ganon din tayo. Mahalin natin, mahirap, mayaman, o anumang uri ng pagkatao niya, ito man ay katutubo o ito man ay hindi katutubo, ito man anumang denomination, iisa tayo sa harapan ng Panginoon sapagkat iisa ang naglalang sa atin, ang ating Panginoon ay laging nariyan, ikaw at ako, ang puso niya ay nasa atin. So, i-impart natin yan. Love one another is the key of everything. And enjoy life. Maging masaya tayo. At lahat ng bagay na ginagawa natin, ipagsusulit natin sa ating Panginoong Hesus siya.